Easy lang. Easy lang, easy lang. Easy lang. Wala tayong kaaway. Cool lang tayo. Gusto nyo ng kaaway, hintayin na lang natin yung China. Lulusubin tayo ng China. One of these days, no? May aso ron, ah. Okay, so, naputol ako dahil sa pero tuloy ko na lang, mga comment ninyo, i-address ko na muna yung ibang comment. Sorry pagka hindi ko na-address lahat. Okay, sabi nga from Cebu, my whole family is supporting your strong cause. Okay. Sabi ko na to, no? Marami nagsasabing naputol kami. Yun nga, panay putol, yun. Ito, plus 78. PMAyor. Good AM, Miging. Kasi, itong manifesto kasi, yung hindi pa nakakalam, nauna kasi yung manifesto ng mga PMA graduate. Dahil nung lumabas yung kinulong si Celis, si Cacelis, tsaka si Doc Lorraine Badoy, nagalit yung mga PMAyer. Sumunod sila ng manifesto. Maganda na yung pagkakagawa, mahaba, tapos demanding. Tsaka hindi lang yung na ma-release si Celis at tsaka si Badoy. May nakalagay doon yung accountability ayusin, yung pera, na hindi na-address hanggang ngayon. Nagugulat niya ako, baka to sinisingle out ng mga walang yan to no? Ng mga ito sa government side. Sinisingle out ako kasi kapital lang daw ako. Pero yung mga general, hindi niya kinasuhan kunyari si Macanas, pero si Macanas hindi PMAyer, non-PMAyer. So, yun yung nandun tayo ngayon. Tatakot kayo na kasuhan yung mga PMAyer o dahil sa merong kayong sinasabi na tatanggalan nyo ng pensyon ako at saka yung si Macanas, parang kino-communicate nyo doon sa mga nagmanifesto ng mga PMAyer, lumagay kayo sa ayos at tatanggalan namin kayo ng pensyon. Again, that is a showing ng pagiging oppressive, no? Entitled ka ng batas ng magkaroon ka ng pensyon. You serve the country. Ba't nyo ngayon tatakutin na tatanggalan ng pensyon yung tao? Diba? You're creating more enemies when in fact you need more and more na mga generals na kakampi ninyo. Hindi Pagka yung mga general na yan, nilagay nyo sa alanganin, yung mga nakaabot sa kanila nang sila yung mga tinyente pa, kapitan, major, colonel, hanggang sa nag-general, 30 years in the service, therefore 30 years of span na may mga nakasama yan. Kahit enlisted man, na dati mga private, ngayon mga master sergeant na o sergeant major na. So, it's a long line in the pipeline. So, hinay-hinay kayo sa mga binibitawan ninyong salita, administration, hinay-hinay. Because, pagka nakita yan ng mga nasa aktibo, ganyan palang gagawin ninyo sa mga retirado. Wala kayong pakialam na hindi nyo man lang tanungin yung opinion namin tungkol sa mga NPA na yan. Ang daming namatay na sundalo, mga kabatchmate ko namatay, yung mga ganun ba? So, hinay-hinay. And biglang tatanggalin nyo ng pensyon kasi lumaban, nag-iingay. Nagtatanong nga, in fact, sa gobyerno. Kaya mali yung style Pananakot kasi, yun yung peg. Pananakot, pag-oppress, paglihis sa katotohanan. Kaya, pagka ganun yung klase ng gobyerno, walang pupuntahan yun, kundi down the drain. Sorry, sayang yung boto namin, sayang talaga, hinayang mo. Kaya nga, BBM, you shape up. Ganun lang. Huwag kang magagalit ka pag nagsasabihan ka ng mga tao. No, you serve the people. Congress, Senate, you serve the people. All government. Kaya nga ako, ayoko sa gobyerno Ayoko nung ako'y napagsasabihan na kulang pa yung serbisyo ko. Private citizen ako. That's why ako yung boss. No? Nandun ako, nakalagay. Boss ako. People of the Philippines. Diba? Nandun ako. Yung kategorya na yon. Pero itong mga tao sa gobyerno, isipin nyo, may mga asawa rin yan, may mga kamag-anak din yan na nagrereklamo rin.
So, where do you, hindi pwedeng matigasan. Kinakailangan you address the concern of the people. Ganun kasimple. And part of that concern is respetuhin nyo ang mga Duterte, respetuhin nyo dahil sa yung boto ninyo nanggaling sa mga supporter ng Duterte. Ganun kasimple yung equation. Birahin nyo yung Duterte, magagalit yung taong bayan sa inyo kasi tarantado kayo ha. Hindi namin kayo nilagay dyan para tigpusin ang mga Duterte. Yun eh. Diba? That's why you have to perform better than Duterte, the old man. You better perform better than Duterte, Digong. Para makuha niyo yung respeto ng taong bayan. Ganong kasimple yung formula. Anong ginagawa nyo? Binibira nyo. Pati yung anak, binibira nyo. BP. Uniteam. Wala. Sa kangkungan kayo pupulutin talaga. And if you insist in doing that, yung ginagawa nyo ngayon, although more na nawawala yung suporta ng taong bayan. Ang laging comment nyo na nadidinig ko, nabutol kami. Sa mga text, no? Nabutol kami. Buong pamilya ko sumusuporta sa inyo. Buong angkang ko, marami kami. Meron nga dyan, 10,000 kami. Paano ba yung pirma namin, papadala namin? Sabi ko nga, ilang beses ko na sinasabi, tatalakayin ko. Pero hindi ako nagmamadali dahil sa hinay-hinay lang yung timing. Yung konti-konting ganyan, okay, manageable. Hindi naman we're not out na now na. Kailangan milyon-milyon na. Hindi. We have until siguro June 30, no? Para makakampleto ng 2 years ang si BBM. Meron siyang 6 na buwan mula ngayon para maipakita na nagre-react siya. Nagre-react ang gobyerno. Hindi yung dinadagdagan pa yung kanilang kapruskuhan, kanilang arugante, yung ano yung term na yon? Yung sa Constitution na nasa dulo ng dila ko na naman. Arrogance, no? Tapos insensitive, walang pakundangan na panglapastangan ng karapatan ng taong bayan. Karapatan ng taong bayan na magkaroon ng people's initiative, pero para bayaran ninyo ng bayaran, tapos ngayon, tinatago nyo na. Kasi nabisto may nagbisto. So, tignan natin kung anong mangyayari. Kung magkakaroon ng investigasyon, at kung anong salag, at kung may makukulong. Baka walang makulong. O paano yun? So, sige, galitin nyo pa yung taong bayan. Ang sa akin, sinasabi ko, nagagalit ang taong bayan. Galit ako. So, masama ba yun na magalit yung tao? Kasi binoto ko kayo, tapos hindi kayo nagbibigay ng tamang serbisyo. Diba? Ginagastos yung pera ng tao na walang kapararakan, pero hirap ang tao. Okay lang gastusin pero binibigay ninyo, tinatranslate ninyo sa mura yung bilihin, mura yung bigas, mura yung gasolina and all that. Hindi, alam naman namin na yung gasolina wala tayong magawa. Pero ang dami niyong pwedeng gawin para masuppress yung paghihirap ng tao. Ang ginagawa ninyo kasi, sinusuppress ninyo yung freedom of expression. Yun. Ino-oppress ninyo yung tao. Tama yan. Mali kayo. Oo, mali sila talaga. So, saan pupunta yan? So, ating komento po ng natin, bahagya. basta as of my last. So, yun nga po, sinasabi niya rito, talagang painit na ng painit ang ulo ng mga taong bayan. Kasi sinimulan nila, gaya nga ng sinasabi ng ating magiting na si Sir Dado. Sinimulan nila. Naalala nyo guys kung ano saan nagsimula ito? Yung pagbatikos nila sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Diba? Wala na nga sa posisyon yung mama, yung ating dating Pangulo. Tapos talagang at sinundan pa yon nung sa kanyang anak. Alam nyo, yung confidential fund. Grabe. Samantalang sila, napakalaki ng mga confidential fund nila. Tapos yung 125 million, sinilip pa.
Yun naman 125 million na yun ay hindi nanggaling sa kanyang kahilingan, kundi itinransfer yung fund from the president going to vice president. Di po ba nakakatawa? Tapos biglang nagkaroon ng hearing, paano mo nagastos ito? Paano mo nagastos yung 125 million ng pagkakabanggit dito ay 11 days or 17 days? Ganun po. Nagre-range doon sa ganun. Ang tinatanong nila, bakit? Paano mo nagastos yun? Ng 11 days lang. Yun po. Tapos, pangalawa yun. Tapos, sinundan pa ng, eto na, yung mga lumalabas na etong pagsisikil dito sa ating mga news anchor ng Laban Kasama ang Bayan. Di po ba napakulong pa yun? Hindi pa nagtapos yun doon. May lumabas pa na yung travel expenses ng Kongreso. At hindi pa natapos yun doon. May lumabas pang resolution number 10 na liquidation by certification. Diba? Ang dami. At hindi pa nagtapos yun. Sumunod pa yung kung hindi ako nagkakamali, yung itong sinasabi nilang pagbabago ng konstitusyon na mayroong pirmahan, ganito para sa ganun makakuha sila ng karampatang percentage sa bawat distrito at pag nakuha nila yon, yun na. Pwede na silang magbago ng konstitusyon dahil nga may mga pirma na sila. At hindi pa nagtapos yun doon. Ang latest ngayon, yung sinasabing 2 billion na kanilang pondo, nasingitan ng 12 billion na pondo. Kaya naging 14 billion yung budget nila para sa eleksyon. Pero ang lumalabas na balita, di umano ay ginagamit nila yung some portion of that fund, ang kanilang mga pondo, doon sa pagbibigay sa taong bayan para pumirma. Imagine, nabalita rin yun, na merong ibinibigay na 100 pesos kada tao para pumirma lang doon sa kanilang pinalalagahan at pirmahan na ganun. So, hindi na nakakalungkot to, kundi maraming tanong ang taong bayan na hindi pa rin nasasagot ng ating kasalukuyang gobyerno. At hindi pa nagtapos yan. Doon, meron pang, kung napanood nyo yung interview ng ating Senate President na si Mig Zubiri, nagkaroon nga raw sila ng, kumbaga, ang babaguhin lang nila, sa aking pagkakaintindi guys, yung patungkol doon sa mga magninegosyo dito, na may pledges na something like 1.1 trillion. Kung hindi ako nagkakamali guys, correct me if I'm wrong guys. Doon sila magbabago ng constitutional change. Babaguhin nila. Kasi nga, di umano ay talaga namang kumbaga may hirapang pumasok yung negosyante kung ang gagamitin nilang konstitusyon yung kasalukuyang konstitusyon. Di ba? Yun daw, di umano ang kanilang babaguhin lang. Pero questionable pa rin yung mga sinasabi nilang ganon, na yun lang ang babaguhin nila sa konstitusyon. Tapos doon sa interview na yun, may nabanggit pa na iba't ibang panoorin nyo doon sa nakaraang kong vlog guys. Winlog ko yun Nagkakautal-utal nga ako sa pagsusuri doon at pagkakomento doon sa vlog kong yun. Kasi nga, siguro may kasama ring gigil dahil nga yung mga tanong hindi pa nasasagot. Maraming katanungan hindi nasasagot. Tapos dadagdagan pa nila ng ganito na sila magkakaharap na. Nagsabi nito ay si Senate President Mig Zubiri na pinag-usapan nilang tatlo with the President, Speaker Romualdez at si Senate President Mig Zubiri, at kasama pa nga po raw nila si Senator Loren Legarda na pro-contempt nila. So yun,
Nagkakausap-usap na pala sila, hindi pa nila pinlansya dun sa pag-uusap nila kung ano yung kanilang unified decision patungkol dito sa mga nangyayari, patungkol dito sa constitutional change. So, nakakalito guys. Maraming katanungan pa rin ang biglang nadagdagan na naman yung mga katanungan ng taong bayan. Miski ako, nadagdagan na naman. Ano naman tong nangyayari? So, ituloy po natin guys. At marami pang sasabihin ng ating magiting na retired Captain Clemente Enrique. Ito na po. Sabi ko, you are on a self-destruct mode. Yun. Kahit walang gawin ng taong bayan, self-destruct kayo. Kasi pagka dumating at nag-abot-abot yung puno ng taong bayan, mapuno. Talagang mapupuno na, yung punong-puno na. Para Fernando po. Pagka napuno na yung salap, nakalusing kayo. Wala, paano? Hindi naman mapigil yun. Lalo yung nagkalawa yung tao na walang patawad. Yun ang kinakatakot ko yung maging yung People's Revolution, yun ang nakakatakot Marami pati yung mga retirado, galit na galit, apektado yung pamilya nila Tapos yung kunyari Armed Forces, galit na galit din. Yung parang parang French type na revolution o kaya yung Cultural Revolution ng China, ng Mao Zedong. Naku, nakakatakot yun Kasi yung may mga pinag-aralan, talagang yung mga people in government, pati yung everybody na pinagkalit ng tao, ni-round up talaga, tsaka pinatay Yun yung hindi dapat mangyari sa Pilipinas yun. That's why, wag niyong sinusuppress ang tao, let them bring out. Yung kasirolang kumukulo, pag tinakpan ninyo, sobrang biglang apaw yan. Mahirap kalaban yun. Ang pinakaayaw ko mag-civil war tayo. Kaya yung mga retirado, mga kabady, mga kapatid na mga retirado, easy lang. Tahimik lang tayo. Ganun lang. Tama na yung pirma ka lang sa manifesto, pinapakita mo yung sentimiento mo. We support the feeling na we are withdrawing our support kay BBM. And Sara, acknowledging Sara to step up and be the president because we do not want the Philippines to go down the drain. We are expressing our sovereign will. Now, kung umabot yan ng million, something to contend with. Dapat is either kayo makinig sa gobyerno o kung ayaw makinig, wala, mangyayari sa inyo. Good luck sa inyo. Or kung kunyaring konti lang yung makinig, yung mag-express ng opinion nila na ganyan, o di panalo yung BBM, hanggang 2028 ka. Good luck, Philippines, di ba? Ganun lang yon. Hanggang 2028, wala sigurong salita tungkol sa droga. Pero may mga nagte-text sa akin Sir, dito sa amin, laganap na naman ang droga. So yun, mga taong bayan na nagte-text sa akin. Kaya tama lang, we are withdrawing our support kasi hindi naman ganyan dati. Wala nang droga dito ng panahon di Tatay Digong. Yun yung mga comment ng tao. So konti pang mga nagbalikan ng mga drugs. Panahon ni President Duterte, wala na sana. Pero ngayon, nagbabalikan sila. You see that? How can you claim na we are in good hands? Di ba? Mahirap nga, nagbalikan na talaga. Ay, nako. Maraming magpapatunay niyan. Sabi ko na to, class 78, maraming kaming retire sa Pangasinan. Support you all the way. We discuss. God bless us all. Thank you, sir. Thank you. Hindi lahat ng mayor kasi magsasalita, tahimik na yung buhay. Pero yung iba, nakakatuwa. I appreciate my upperclassmen and my juniors, my underclassmen, who really appreciate na what the Filipino people are saying, what they are thinking, and they are one dito sa manifesto. May manifesto na umiikot ng dalawang grupo nga yan ng mayor Yung isa, yung nauna,
na manifesto for support kila Doc Lorraine tsaka kay Caselis. Merong isa pa is yung sa yung grupo nila General Rio ba yun, na mga premier din yun nandun na na kasuhan yung mga yung nakasama kay yung sa PDAP na scam. Kung ilang senator yun tsaka congressman. 100 yata ang congressman yun. At 12 na senator o 20 senator. So, iba-iba. Do not expect everyone to state na kampi sila sa inyo, no? It doesn't work that way. Kumbaga sa patatas o kaya sa kamote, hindi tayo sabay-sabay maluluto, no? Merong maagang maluluto, merong matitigas na matagal maluto. Parang kamoting kahoy nga, matagal maluto. So, ang bottom line niyan, tinanong na sa akin sa interview ng SMNI yung mga mayor. I cannot speak for them, ang sagot ko. I cannot speak for them. I'm speaking for myself, no? I'm probably voicing out yung hindi ko kinakailangan na sa totoo lang, hindi ko kinakailangan na magtanong kung kani-kanino Kitang-kita naman yung mali, no? Anyone who is in his right mind na Filipino would see what is wrong. So, nagkataon na nung sinabi ko yun lahat sa SMNI, pagka binira ninyo si Duterte, good luck. Pag binira niyo si Sara, good luck. Pagka binira niyo SMNI, good luck. Pagka yung kay Doc Lorraine tsaka yan na yan, ay nako, mali yun. Binibira niyo yung rights ng tao magsalita, good luck. Yung ganun ba? And nadadagdagan pa. Yung pera, mali. Aminin yung may mali dyan. Ayusin ninyo. So, napakasimple ng mga issues, di ba? Pero wala It is falling on deaf ears. Kaya nga nung pinagdasal ko yung manifesto na yan, sabi ko nga, nasabi ko ba yun, na yung manifesto na yan is a result of people asking, Sir, saan kami pipirma? Kayo lang ba mga P-Mayor ang citizens of the Republic? Kayo lang ba? Paano yung mga non-P-Mayor? Paano yung mga civilian? Paano yung mga etc. Paano yung mga sundalo? Mga retired, hindi yung active. Mga retired. Paano kami? Saan kami pipirma? O nga, no? Kaya sabi ko, regalo ko na lang na magkaroon ako ng manifesto. Dinasalan ko yung manifesto, imbis na demands lang, kagaya no sa PMA, naisip ko, walang sumasagot, walang mukhang barumbado pa rin, arugante. Sige, withdrawal of support para matauhan kayo. The withdrawal of support. May pumipirme. Kasi ang pumasok sa akin, nung aking anghel na de la Guardia, ang binulong sa akin, Vox Populi, Vox Dei. Napakasimple, di ba? The voice of the people is the voice of God. Ganun kasimple. O nga, no? Sovereign will. Sige, I'm withdrawing my support kay BBM. Di yun na. So yun, na-form siya, yung manifesto. Because kung hindi nyo na-address yan, maraming magwi-withdraw pa ng support. Yun yung punto. Sa ngayon, 15,000. Tinatawanan nyo. Tawanan, wala yan. Pero kung hindi nyo na-address yun, madadagdagan, magiging 20, 50, 100, kalating milyon, 1 milyon, hanggang sa dumami bigla yan. Ang kailangan lang dyan mga issue, nadadagdagan, hindi nyo na-address. Bagkus inaano nyo pa. Ginagatungan nyo pa Kita nyo na nga may apoy. Kung saan may apoy, may usok. Kaya nagre-reklamo yung taong bayan. Ngayon, nilalagyan nyo pa ng kahoy na tuyot na kahoy o kaya ng malalaking uling. Magbabaga talaga yan. Mapapaso kayo sa gobyerno. Kasi ang kalaban nyo, taong bayan. Hindi mo pwedeng kalabanin ang taong bayan na kalabaw. Kayo langaw na dumapo sa kalabaw. So hindi pwedeng supilin ang taong bayan. Yan ang nagluklok sa inyo, taong bayan. Tama. We, the sovereign Filipino people, we know our rights. Hindi nyo kami pwedeng takutin. Alam namin yung kinikuluso namin.
at kahit saan man to umabot na hukuman ng demandahan, acquitted kasi kami, we are exercising our sovereign will. I know for a fact, binoto ko ikaw, BBM, binoto kita. Hindi ko binoto asawa mo, hindi ko binoto si Tambaloslos. Hindi. So, I expect a standard to be met. Ngayon, hindi nyo minimit, hindi nyo sinasagot. That's why I am withdrawing my support. Sternly ko sinasabi. Firmly sinasabi ko. Ngayon, kung may sumusunod, kasi nga kayo, pare-pare si observation namin, nabudol kami. O, yun lang yun. At pagka yan, dumami, anong gagawin nyo? Isa lang ang exit. Isa lang ang response. Good governance. Yun ang response. Ay, nako. Mali-mali kayo. Kaya kayo, in power, in people in government, you cannot enforce yung gusto nyong mangyari. You propel yourself to sustain yourself in power. You change the constitution, bayaran nyo yung mga pipirmang mga PI, People's Initiative, mga PI ninyo, di ba? Kaya nga, wala ito, hindi nyo na-address. Yung sukle, hindi nyo pa sinasagot eh. Yung sukle, ano nangyari ito sa 1.8 billion na tanong ni Caselis? 1.8, nagkamali, 2.020 something. 2 billion. Mahigit. Yung sobra doon sa 2.66 billion minus 39. So, lagi round up mo, 40. 66 minus 40, 26, 2 billion 26. O to be exact, 2 billion 27 million. 2 Nasaan billion na yun? 27 Nasaan na million. yun? Imagine that. Ano nangyari doon? Sinoli ba? O nire-allocate? O it was divided? Ngayon, may kwentong lumabas. 632 million, 632 million, binigyan ang bawat isang congressman ng tig to 2 million. Question mark na naman, saan galing yung pera? Yung ba yung in excess dun sa travel na budget? Kaya ang daming tanong ng tao. Tapos ngayon, ginagamit nyo ngayon yan na pang corrupt ng mga tao, ng mga Pilipino. O hindi, iba pang pondo ang ginamit ninyo. Kaya nga ang daming tanong ng taong bayan. Meanwhile, Malacanang, tahimik. Wala talaga kayo. Yung ba yung good governance? Kaya ang tao, dadami yung pipirma talaga. Kahit hindi ako magsalita na eh. Kasi napag-uusapan na. Saan ka nakakita po Pilipinas ngayon, alam na yung People's Initiative na yan, binabayaran. Tapos you send out people saying, wala naman bayad wala naman I still have to find out kung nasaan yung bayaran. Imagine, buong Pilipinas nga eh. Tapos yung mga Pilipino na hindi kino-question yan, na baliwala, that tells you the kind of society that we have. Kaya nga, doon na naman tayo pupunta, baka mamaya ang tao mismo magsabi, cultural revolution ang kailangan, which is ayaw ko. Ayaw kong mauwi tayo doon, tayo magpapatayan. Because of a few Filipinos na mga PI na mga walang pakialam sa bansa natin at sarili nilang bulsa. Mga halang ang bituka, sarili nilang bulsa lang ang inisip nila. Sarili nilang pamilya lang ang inisip nila. Wala silang pakialam sa ibang Pilipino. Kayo, may araw rin kayo. Araw rin kayo. Lapit na yun. Bukas, luluhod ang mga tala. Yun. Okay. O sige, so, ayoko maghaba sabi ni Carmen Valdez, sagutin ko na muna iba yung mga tanong. Carmen Valdez, maraming salamat sa pagpanood. Thank you, Carmen, Present again, sir. Listening, a nice kwento, watching No Skip Ads. Uy, maraming salamat, No Skip Ads. Good. God bless, OFW from Israel. Uy, ingat ka. Ingat, Israel. Carmen, ingat. Baka linisin mo lagi yung, yung tenga mo. Para pagka matinig mo yung siren, punta ka sa shelter. Pero ingat lagi, Tsaka wag kang nag-iisa lang, laging may kasama, no? Para kung may nangyari, may kasama ka, no?
I don't know kung anong trabaho mo dyan. Basta, ingat. God bless you. Now, Carmen, thank you for watching. Oy, si Carmen ulit. Kakatuwa ang mga makinig sa iyo, sir. Totoo kay ganda gupit mo, sir. Sa totoo, ganda ng gupit mo. Thank you. Mahaba na nga ngayon eh. Tiway sa tiyaga mong magsalaysay. Oo, isang taong ko na rin ang kinuwento yan, di ba? Thank you. Buti nakita nyo. Kung di ako nag-ingay, hindi nyo makikita eh. Dapat mag-ingay pa ako, no? Para marami makarinig sa akin. Guardian, Anubite. Okay, $1 million question yung binato nyo, sir, regarding sa PMA na in connection do sa second, ewan ko. Ito yung video 119, late for 2 minutes. Ay, stressful yan, pasintabi, stressful yung mga na yan, yung playlist na yan. Yung late for 2 minutes. Stressful yan. Stress ako dyan eh. Kwento lang eh. Kasi it brings back yung grabe yung na yan. Di mo malaman kung sino nasa tama eh. Kasi kalaban mo, institusyon. So, ano yung mas importante? Yung moral values o yung institusyon? Parehas, di ba? Parehas. Pero kung titignan mo, yung institution should be based on moral values. When the institution's moral values are put into question and is being challenged, then something is wrong. Parang Malacanang, President of the Republic and BBM administration, when people start to question the way you are running government because it shows ang daming mga signos, ang daming simptomas, something is wrong. So, dito sa academy noon, kaya ako kinwestiyon yan at ako'y nakampi doon kay Jack Arcadio, yun yung ginawa kong pangalan. I'm not sure base do sa mga nangyari kung siya ba ay guilty or not guilty. Pero what I can say surely is yung honor committee was guilty of violating the system. Iba yun Ito, hindi ko alam yung buong pangyayari kasi tinago nila, ayaw nilang ilabas in spite of hinihingi ng human rights at saka ng mga lawyer na nila ng PAW. Tama yun. Thank you ng Public Attorney's Office nila Persida Acosta. May coach ka dyan, magiting na attorney, hinihingi nila para matigil na to. Ang dami nating ngik-ngik, sayang yung airtime, sayang yung ang daming question. Ilabas ninyo yung video at yung tape recording nung trial. Aba, hindi nilabas. So, question mark. May tinatago ba kayo? Yun yung dun eh. May tinatago ba kayo? So, ito nagbotohan. Matapos mong sabihin na you are acquitted if just one votes not guilty. Out of 9 people, 8 voted guilty, 1 voted not guilty. Kahit sinong academy graduate ang tanongin mo, pagkat tanongin, boto 8-1, guilty, not guilty. Not guilty, syempre. Kasi yun yung sistema. Pero along the line, nagbago. And how come is the academy justifying the changes in the system? Inapprove ba ng Kadete yun? So may conflict. Inapprove ba ng Kadete yun na buong Cadet Corps na baguhin yung 8-1 na boto kasi everyone is entitled to that one dissenting vote. May bumot, kung ako yung trial, tapos bigla nyo binago yung laro sa basketball, yung rules of the game, binago ninyo. Ang nagbago honor committee. Tama ba yun?
sasabihin nyo, the honor committee is for the cadets. Therefore, yung honor system, dahil para sa kadete yan na sinasabi nyo, dapat may approval ang buong cadet corps na pumapayag sila sa sinasabi ninyong chambering na pwedeng patapos ang botohan, nagkaroon na 8-1, 7-2, 6-3. Meron pa 6-3 ha? Meron pa 6-3. Tumawag sa akin yon at sinabi niya yung kaso niya. Ang dami nagtawagan sa akin mga kadete. At nababago, nagiging 9-0 dahil sa nag-chambering. Problema, yung nag-chambering, walang recorder. Walang nagte-take down na notes. Sila-sila lang nagkukwentuhan, nag-uusapan, paglabas, guilty na. So, question mark. Tama ba yung boto na yon? Hindi ba parang pag ikaw mahina ka na kadete, mahirap ka na tao, pangit ka na kadete, wala kang kwentang kadete, hindi ka anak mayaman, pwede kang mag-guilty? O kaya kalaban ka sa academics, kalaban ka sa pagiging number 1, o top sa klase, o kalaban sa posisyon, o kalaban sa babae. Merong mga ganun chicks, pinagmulan, gigiltiin ka para tanggal ka. So pangit, nagagamit yung honor system, somehow, nag-evolve siya in such a way na, ba't nagkaganon? Simple lang yung solusyon. Simple lang yung naging problema na nakita ko. Non-involvement of officers in the academy sa patakbo niyang honor system. Bakit? Para sa kadete lang yan eh. Kasi we the cadets do not lie, cheat, steal, nor tolerate among us those who do. Kaya nung ko pa sinasabi, tanggalin yan the cadets. We do not lie, cheat, steal among us those who do. Kaya kahit ikaw general ka, kahit retirado ka na, kahit ikaw isang tinyente bago sa serbisyo, sakop ka ng honor system kasi naniniwala ka. Ang masama dyan, 4 na taong ka sa academy na may honor system ka, we the cadets do not lie, cheat, steal, nor tolerate. Pinagmamalaki mo. Something that sets us apart. Pero pagdating mo sa kapitan, major, colonel, general, wala na. Hindi nag-apply yung honor system. Kasi we the cadets lang yun. Meron kaming GMRC. So mali, something is wrong. That's why pinopoint out ko yung mali. Nakalaban ko yung institusyon. Balik ako sa sinabi ko. If the institution that should be anchored, naka-angkla ka, yung pundasyon mo is moral fiber, moral values, kinu-question na yung mismong moral values ng academy, something's wrong. So, may mga kasama ako, mga P-Mayor na kumampi sa akin, may mga P-Mayor na makaibigan ko pa, iba, na lumaban sa akin. And for me, that was it was a very, very good experience, no? Sad, stressful experience. Nilagay ko ngayon sa vlog. Kaya part ng buhay ko, who can question me for that? Tato, totoong nangyari yun eh. Totoong nangyari. You don't tell the person, Cadet Jack Arcadio, we have finally deliberated on your case. Do you know how we vote here? Because we are about to vote on your case. Pinabasa na nga. So, sinabi ni Jack Arcadio, yes sir. Okay. So, just to remind you, no? You only need one dissenting vote to be acquitted of the case. Imagine, one dissenting vote. Do you have anything more to say? Sabi niya, except for the testimony of the teacher. Bobotohan nyo yung tao, wala pa yung testimonya ng teacher. Tinawagan nyo lang, hindi na cross-examine, etc., etc. You relied on the statement of the teacher who was the cause of all this na late for 2 minutes na yan. Walang niya kayo. Na-trial kayo, ganyan kayo. Kasi nakalip sa Manila. So why did you not postpone? And the one who conducted the preliminary investigation, i-elevate mo sa trial, was kaganon, kalaban sa posisyon sa pagiging number 1 sa Navy. So, i-question eh. Anyway, so labas siya, nagbotohan, binilang, the score is 8-1, not guilty. Kaya nga kung nilabas yung
video o yung recording at tinanong isa-isa yung committee na yan, na meron naman akong tinanong, alam ko yung nangyayari eh. Kinidnap ko yung honor committee eh. So, yan, lumitaw. 8-1 to the chamber. Nag-chambering sila, paglabas, 9-0. Guilty. Imagine yung buhay ng isang tao. 4 na taon ka sa PMA, tapos nun, guilty ka bigla. Yun ang masakit para sa akin. Ayoko mangyari sa anak ko. Ayoko mangyari sa magulang niya yon. Ayoko mangyari doon sa putragis na nag-aspire yung tao na maging PMA, tapos ganyan yung pinagmamalaki nating academy. That's why I challenge it. Now, don't get me wrong na mga tao galit kayo sa academy, no? Ano lang yan eh. Doon sa class na yon, yung time na yon, doon nagkaroon ng problema. Okay? So, I had to blog about that. Mas stressful yan. Thank you for not skipping yung ads, no? Thank you. Carmen Valdez again, big salute sa iyo sir, mabuhay po kayo, watching all no skip ads para lumago ang channel nyo at meron kaming panoorin. Thank you Carmen from Israel. Carmen Valdez, thank you Carlos Kita. Bisa! Hindi ko na nakita to. A signature campaign by the people demanding Congress to revoke Resolution number 10 and adhere to the government's accounting rules and regulations will surely get an overflowing support from the people. Maganda kung yang pagtutuunan ng lahat. Milyones ang signature, ang siguradong pipirma dyan, Bok. Kaya pala may Bok to, no? Baka in less than 1 month, more than 1 million na nakapirma dyan. If you can publish the said resolution, the better, para alam ng masa na against the law ang ginagawa ng ating mga lawmakers. Siguro yung mga P-Mayor Bok, o kaya the class of 1983, mista. No? Mas maganda yun. Buo, solid, the class of 1983 demanding. Mista, yun ang ano yan ha. Sana nadidinig nyo ko. The PMA class of 1983 is demanding Congress to revoke Resolution number 10 and adhere to the government's accounting rules and regulations. Di ba? And then, the whole class will sign yung ayaw, ayaw. Ayaw. Tapos nun, followed by the Filipino people. Mas maganda yun. Ano nyo, kailangan mo kasi ng tao, yung anchor. Kailangan ng, ng pilar. Ang tao, takot eh. Kung hindi ka magsalita, wala eh. Ngayon, ako na naman isusubo. Pero mas maganda, Kaloy, mas maganda, buong klase. No? Kung ayaw ng PMAAA, buong klase. Kundi kaya, statement ng klase, tapos sundan ng PMAAA, tapos open time, lahat pwedeng pumirma. Kita mo. Bok, simulan mo, mista. Para you go down in history na si Kaloy Kita. Ito si Kaloy Kita, isa sa mga matatalinong sa batch, mga top top 16, top 15 ng klase na dapat Lieutenant General, no? Lieutenant General. Lamang siya ng paligo sa na overage ba. Kaya retirement siya. 1 star siya noon. Sayang nga dapat yan yan. Pinakababa niyan 3 star commanding general. Talo ko niyan sa sa academics. Talo ko niyan sa sa schooling. Tatanda mo Bok yung gusto na naggrupo kami para mag-number 1 ka ba? Yung tulong-tulong ba, magmimista, natalo mo yung class 84. Walang yan, ano ba yun? Advanced ba yun? Basic. Anyway. So, tama yun. Maganda Bok maganda yung comment mo. Tama yun. Resolution number 10, isang issue yun paano yung ibang issue? Pero okay na to. Resolution number 10.
Ang problema nga, yung gobyerno nga, ayaw mag-react eh. Pero okay yun. Okay yung Kaloy. Simulan mo, mista. Pag-usapan ninyo sa klase. Simulan nyo. Para makita nila na hindi lang isang iking ang isang kapitan lang ang nagsasalita. Mayroon ding general. Mayroon ding marami kami. Ganun ba? So, iba yung may army, may infantry, no? May ranger, mayroong air force, mayroong marines, di ba? Tapos may cavalry, no? May palar, no? Maganda 'yon. Hindi yung isa lang, isang front lang. So, kung titignan mo, dapat iba-iba nga tayo, pero we have only one na adikain, Filipino people, the future of the Philippines. Yun yung atin, common ground. Thank you, Mr. for the comment. Mabuhay ka. Kamusta, Kenes? Okay, at sa pamilya. Thank you. Eva Basero, buksan ang libro po. Talagang dapat buksan ang accounting system, no? Hindi lang libro. Baka ako anong libro buksan eh. Mary had a little lamb. Baka yun ang buksan na libro. Buksan ang accounting ng disbursements and accountability. Yung ganun ba? Pakita. Yung audit, no? User. Sino yan? Eva Basero. User. At being anonymous palagi. Ewan ko kung saan kinament yun sa Survivors Community Blog number 30. So, pinapanood, ano? Carmen Valdez, thank you again, Carmen. Galing mo talaga, sir. Kakatuwa ang mga matatalinong senior. Mabuhay po, Sir Gar. Huwag mo naman diin na senior. Tatawa ako asim pa rin. Di pa senior. Ng Carmen Valdez. Good day, sir. Ganda nood. Makinig sa channel nyo. Napakasinop nyo magsalaysay. Good job, sir. God bless. Maraming salamat. Tama. Maraming salamat. Ingat lagi dyan sa Israel, ha? Ingat lagi. Inday, Fred, I join you, sir. I give my full support to President Sara Duterte Carpio. I am a retired nurse. Tanyo, there's nothing wrong with what you said. You're giving your full support to Sara. Inday Sara, you voted for her as the VP. And you're not happy with the way BBM is running the country. Meron ba masama doon? Meron ba nakalagay sa konstitusyon na pagka bumoto ka, hindi, yun na. You have to make do with that? Wala. You have to keep silent? No. So, huwag kayong matatakot. Huwag kayong natatakot. Sabihin nyo yung nasa loob ninyo. Captain Dado, gago ka. Didelete ko. Huwag kayong magko-comment na alanganin dito sa channel, no? Ako, dinidelete ka namin. It is a free exercise ng ating saloobin. Nasing Mendoza, count me in. Just text me your name. Okay, dito. Comment kayo mismo dito pala. Dito sa mismong channel, sa comment section, ilagay nyo. I will run through it. Comment nyo name, age, occupation o profession, no? Ano trabaho? Kung walang trabaho, ilagay nyo. Housewife, walang trabaho. No work, ganon. Tapos nun, general location. Kung nasa abroad, OFW, UAE, o kaya OFW, China, yung ganun ba? O domestic helper, China, o kaya nurse, London, whatever, no? Tapos noon, kung dito sa Pilipinas, ganun din. Driver, sa Misamis, Oriental. Napakadali. Pwede kayo dito mag-comment na lang. Huwag na sa text. Pwede nang ganun. Masyado. May mga tumatawag na sa akin dito na na gustong gusto pa ng triple X no? Sira Kaya, ito na lang kayo mag-comment. Okay na. Nasing Mendoza, keep up the good work. Thank you. Thank you for the support, ha. Hindi naman na pasikatan to. Hindi naman na to kung sino yung malakas ang boses. Ito ay tungkol sa future ng Pilipinas. Tungkol sa right ninyo as a Filipino citizen to speak out and say what you want to say. And in this case, with the manifesto, you're saying, I'm withdrawing my support.
Ngayon, kung kunyari sinabi ng Mistako, si Kaloy Kita, we are demanding na yung resolution 10 na yun, if they come out with that kind of resolution, yung manifesto na gano'n, pirma rin tayo, di ba? So, iba-iba yan eh. Iba-ibang level kasi. So, tingnan natin kung saan hahantong yun, di ba? But as per my last vlog na, ang sabi ko, downward trend, self-destruct, parang mission impossible. Should you accept the mission, this tape will self-destruct in 5 seconds. So, di ba? This government will self-destruct in 6 months. Yun yung doon. Yung prediction. Destabilization. Hindi. The government is destabilizing itself. With no answer do sa drugs, Tama. no answer do sa pera, Yun. sige ang kabruskuhan, arrogante, tirada with impunity. Impunity. Diba? Na total disregard for what the people will say. Pabayaran pa para lang makuha yung people's initiative na yan. Yung mga pirma. How arrogant. Total abuse. Insincere. Nanloloko pa eh. Tapos Insensitive to the feelings of the people. 100 pesos lang yun. Pirma. Wala. Good luck. Kaya nga. Okay. Evelyn Matsumoto. From Japan siguro, no? Evelyn, hello, Evelyn. So yung mga katulad niyo po, ang dapat maging presidente, galit sa akin to. Maging presidente sa ating bansa para mapalitan at matuwid na ang mga baluktot na kalakaran. Ako nga, for senator eh. Ng mga corrupted leaders sa gobyerno. Galit ka sa akin, Evelyn. Galit si Evelyn sa akin. Dapat daw ako ay maging presidente ng Pilipinas. Ang haba ng pila. Saka yung sistema nga natin, paano ka tatakbo ng ganyang presidente? Na kailangan may pangalan ka, kinakailangan may pera ka. Yun nga, mali sistema natin. So, yung mga tao na once upon a time, merong pitag sa puso nila, yung gusto nilang mag-serve sa gobyerno, wala eh. It's a useless na crusade because the Filipino people will vote for somebody who is popular, somebody who has the money, nabayaran di ba? Somebody who will make all the promises. Gusto magpabudol ng taong bayan eh. So, wala. Sa ngayon, ang nakapila dyan, si BP Sara. And kung mangyari man to, she becomes the successor of BBM. If something happens, we hope na walang mangyari. Dapat hanggang 2028 siya, tayo maingay lang na nag-withdrawal of support. Sana walang pumirma para umabot pa siya ng 2028. Pero kung matigas talaga ulo nila, mga manhid, talagang down, by 2024, si Sara ang magiging presidente. Yun. Because the government is destabilizing itself. No? The government is on self-destruct mode. Self-destruct. Walang kumikilo sa tao eh. Nagano lang kami, no? Nagsasalita lang. So, yun. And then, magiging presidente ulit si Sara by 2028. Another 6 years, 6 plus 4, 10. So, by that time, sino pa nakapila? Ang dami. Gusto nyo si Tulfo, gusto nyo si Robin, gusto nyo si... Ang dami. So, paano na? Diba? So, Filipino people, maraming PM mayor na magagaling. Marami. No? Maraming sobrang galing kaysa sa akin. Tahimik lang sila. If given the chance, they can run the country properly. If given the chance, you have a Senate full of PM mayors, a Congress full of PM mayors. Imagine that. Yun yung, come to think, hey, Macy, may pusa. Macy, si Buntes, So, imagine, ngayon ko na naisip yun. If you have a government na yung mga department, yung presidente mo, P-Mayor. Vice President mo, P-Mayor. Sorry bias ako eh. Bias ako. Kasi kayo na rin lang naniniwala kayo sa mga P-Mayor di ba? What if
President, Vice President, and then Cabinet Secretaries, panay P-Mayor. Different classes. Defense Secretary, all down the line, DSWD, DILG, Senators, panay P-Mayor. Congress, panay P-Mayor. Governor, Mayor, P-Mayor lahat. Or non-P-Mayors. Or mga Sergeant Majors, mga sundalo, mga retired, na panay mga unquestionable yung kanilang mga integridad. Imagine what a beautiful Philippines, Filipino. Diba? Ano lang yun? Just a thought. Pero it can be pero kasi yung sistema natin sino naman maglalabas ng pera? Kailangan 2 bilyon para maging presidente ka? Walang niya. Tapos nun, senator, kailangan mo ilan? 400, 500 million? Walang niya. Congress, kailangan mo ng 50. Oo, mayor ba yun? 100 million na yata sa congressman. O 50 million. Imagine yung tag price na yun. Mali kasi sistema natin. Dapat yan, common yung COMELEC, tanggapin lahat ng kandidato. COMELEC will do the announcement, everything, scheduling, pati yung debate. Ewan ko kung paano, but it can be done. Tapos nun para lahat may chance. Diba? Lahat may chance. Magkaroon siguro ng preliminary para ma-weed out yung mga maingay lang, yung mga walang and then aangat yung mga magagaling. Tapos televised, punto, bibili, maniniwala yung mga tao, lilitaw at lilitaw yung magaling. At kung ganun sana, okay yung sistema. Pero sa ngayon, sistema natin, it was so designed by our previous mga officials, so designed na matarantado tayo. Kaya ganyan ang Pilipinas ngayon. Ngayon, ginagago na naman, inaayos na naman para lalo tayo maging gago. Okay, so yun. That's why, it's up to you If you want a country na gago, tahimik lang. Diba? Support lang. Support. Sige, tama yung na yan. Tama yung na yan. Yung PI na yan. Evelyn, galit ka sa akin. Ayoko mahaba pila. Senador na lang. Tsaka na ako, 62 na ako Kung tutusin, ngayon dapat. Pero laban mo kay BBM? Diba? Isa Marcos, Simon Enrique. Yun yung real talk lang. Noon, inisip ko noon, kaya umalis sa serbisyo, ihanda ko yung sarili ko para maging future na somebody sa atin. Because if I can do service sa politika, as a soldier, I can do another 10 years probably. I have given 12 years sa serbisyo. 16 kasaming kadete. 16 years lahat. Tinanong sa akin niya sa Harvard nung interview. I was trying to get into Masters in Public Administration, Harvard. Punta sila dito, interview, tapos yun ang sabi ko. So sabi, why did you resign? I go, 10 years in the military is good enough. Another 10 years business sector, good enough. And then the remaining 10 years sa government. Probably ang entry point ko is secretary, USEC, o kaya secretary, and then or probably a head of agency nga, or congressman or senator, and then work my way up, and then probably president. Nabigyan sa interview. Pero at that time, ang kasabay ko, Miriam Defensor Santiago, General Angelo Reyes, Butch Abad. Yung dalawa yung slot. Kuha ni Reyes tsaka ni Butch Abad. Miriam, coming from the previous year, carry over. So, ang mahaba daw yung pila. So, yun. Talo ko ni Colonel Reyes, captain lang ako So, yun yung kwento. Siya yung naging Master sa Public Administration sa Harvard. Kung sana ako nakapasok doon, ang bala ko kasi, pagka nakapasok ko doon, tuloy ako AIM, professor ako. Tapos from there, staging point na yon para diretso ako sa government, sa secretary. Kasi napansin ko, yung mga professor ko, nagiging secretary. Secretary of Finance, Secretary of Energy, yung mga ganun ba. So, pwede ko, Secretary of, kunyari, DNR, pwede ko dun, whatever.
Depende naman yun eh. Aasahin mo yung sarili mo. Pero didn't work out, then I have to make choices. Nung nagdo-doctorate ako, I have to give one kidney. Yun nga. Sumara yung aking doctorate kasi inuna ko yung kapatid ko eh. Tapos yung offer na bumalik ako sa Armed Forces, sinara ko rin yun. Nauna yung pagbigay ko ng kidney. Kaya yung mga nagsasabi na dyan na kinu-question yung character ko, mga ungas kayo, no? Mga gago kayo. What right have you? What right have you? How dare you? Mga walang ya kayo. Sa impyerno kayo pupunta. Good luck sa inyo. Oliver Lucas will always support you, sir. Maraming salamat, Oliver. Ako yun DIY KKB, oy. Ako pa rin yun. Travel vlog in the Philippines. Oy, thank you, DIY KKB. Ako pa rin yun. Announcement, interview na ko nito ni DIY KKB. Yes. So, i-support nyo yung channel niya, no? DIY KKB. So, thank you. Ingat lagi. Yun. George. So, guys, natawag na ako. Minention na ako. Kasi, akit ako ng bundok para interviewin tong si Sir Dado. So, nagpe-prepare na rin ako. At pine-prepare ko na rin yung mga questions. So, yung mga viewers natin, baka naman meron kayong mga questions, ipipresenta natin kay Sir Dado pagpunta ko ron sa bundok. So, maraming salamat po guys. Hanggang dito na lang ang mumunting video. Minention na ako eh. Magpe-prepare na ako. Siyempre, prepare na ako ng damit ko. Gagamitin ko toothbrush, toothpaste, at kung ano-ano pa. Talagang i-prepare ko pa yung mga questionnaires at baka may mahihabol kayong mga questions, i-comment down below nyo at ating itatanong yan sa ating magiting na retired Captain Clemente Enrique ng Scout Rangers. So, maraming salamat po sa aking mga viewers at ang aking mga subscriber na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. At sinasabi nga ni DIY KKB Informative, mayroong simula at may katapusan. Anuman ang ating mga naipon dito sa ibabaw ng lupa ay hindi natin madadala sa kabilang buhay. Kaya't hanggat hindi pa huli ang lahat, gumawa na tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Dahil anuman ang ating naipon dito sa ibabaw ng lupa ay hindi natin madadala. So, dahil minsan lang po tayong daraan sa mundong ibabaw at hindi na tayo makakabalik dito sa lupa. Kaya't, naulit ko, gumawa na po tayo ng kabutihan sa ating kapwa-tao. Maraming salamat po guys sa inyong panonood ng aking munting video. At see you on my next vlog guys. Mayroong simula at may katapusan.